maglingkod sa hari, makapangyarihan ang dugo. Mabuhay kang nagpupuring lagi, dugo'y may lakas na tangi. Ang dugo'y may kapangyarihan, ang dugo niyang mahal. Ang dugo'y may kapangyarihan, ang dugo ni Kristong banal. Ang dugo'y may kapangyarihan, ang dugo niyang mahal. Ang dugo'y may kapangyarihan, ang dugo ni Kristong banal. Ang dugo ni Kristong banal. Ang dugo ni Kristong banal. Good day mga kapatid, God bless you. Narito tayong muli sa Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our souls. Pagsimula tayo sa araw ng pagpupulay, nang mabuhay tayo sa isang mapayapang pamumuhay. Ang ating paksang pagbubulay-bulayan ay pinamagatang From a Legal into a Moral Issue. Sa mga may Bible, ating pumbuksan sa libro ng Juan 8:7. Patuloy sila sa pagtatanong, kaya tumayo si Jesus at nagsalita, ang sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya. Pagpalain po tayo sa pagkakabasa ng banal na salita. Kinokompronta ni Jesus ang mga tao sa pamamagitan ng pag-abot sa konsensya nila, sa halip na kaisipan lamang. Kung makikipagdebate siya sa mga tagapagturo ng kautusan at Pariseo tungkol sa batas ni Moises, hindi matatapos ang kanilang pag-uusap.
Pero wika niya sa mga naghahangad ng kapahamakan ng babae, ang sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya. That was a stroke of genius. He converted a legal debate into a moral issue. Sino sa kanila ang walang kasalanan? Alam nilang ang Diyos lamang ang walang kasalanan. Kaya't siya ang maaaring humusgat, magparusa sa babae. Sino mang unang babato sa babae ay nag-aanyaya ng galit, hindi lamang ng Diyos, kundi ng kanyang mga kasama. Ito'y babala upang iwasan ang paghusga sa mga inaakala nating makasalanan. Sapagkat tulad nila'y makasalanan din tayo. O baka nga mas masahol pa tayo kaysa sa ating mga hinuhusgahan. Sa Diyos tayo mananagot sapagkat tanging siya lamang ang matuwid na humuhusga sa sinuman. Babala ni Jesus sa Mateo 7:1 and 2. Huwag kayong humatol nang kayo'y di hatulan, sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa paghatol ninyo sa iba, at susukatin kayo ayon sa panukat na ginagamit ninyo sa iba. Nang magsialis ang mga tao at maiwan sina Jesus at ang babae, tumayo si Jesus at kinausap ang babae. Nasaan sila? Wala na bang humahatol sa iyo? Wala na po, Ginoo, sagot ng babae. Hindi rin kita hahatulan. Umuwi ka na at mula ngayon ay huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Hindi kinokondina ni Jesus ang makasalanan. Ngunit hindi rin naman niya kinukonsinti. Mayroon siyang pagkahabag sa makasalanan. Ngunit mayroon naman siyang kaukulang utos. Iniligtas ni Jesus ang babae sa parusa ng tao, ngunit higit sa lahat, nais niyang iligtas ito sa parusa ng Diyos. Pinatawad siya ni Jesus sa kanyang kasalanan, ngunit may kinailangan siyang tugon sa pagpapatuwid na ito, ang pagtalikod sa makasalanang buhay. Binigyan siya ni Jesus ng pagkakataong magsisi at magpanibagong buhay. Mga kapatid, mahal tayo ng Diyos. Ngunit ang pagmamahal ding ito ang dahilan kung bakit hindi niya hahayaang manatili tayo sa kasalanan. Ang nais niya ay sundin natin ang pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Gusto niya rin ang dapat nating gawin ay huwag nating itatakwil ang sino mang makasalanan. Patuloy natin siyang mahalin. Ngunit, ang itakwil natin ay ang kanyang kasalanan. Patuloy natin siyang tulungan hanggang sa makalaya sa pangaalipin ng kasalanan. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa aral na aming natutunan ngayong araw na ito. Naway turuan po ninyo ang aming mga puso, ang aming mga isip, na palagi pong tingnan at mahalin ang mga tao, ngunit iwaksi at talikuran ang kasalanan na siyang nag-iipit at pumuputol sa aming magandang relasyon sa inyo, Ama. Sa araw na to, Panginoon,
Himukin po ninyo ang aming mga puso na mas makaunawa, na magkaroon ng mas malawak na pag-iisip at pasensya sa aming kapwa. Dahil kami nga naman po ay inyong mga nilikha. Alam po namin, Panginoon, at ipinagpapasalamat po namin na sa lahat ng aming mga kasalanan, hindi niyo po kami binitawan at hindi niyo po kami pababayaan. Ngunit tulad nga po ng aral na ito, mahal niyo po kami, ngunit hindi ninyo kinukundina, kundi iwinawaksi ang kasalanan. Maraming salamat po, Panginoon. Gabayan niyo po kami sa maghapon at pakaingatan. Ito pong aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat mga kapatid sa pagtutok. God bless you.